So ayan, magandang gabi po sa ating lahat at happy Sabbath. Para po sa pagsisimula ng ating worship ngayong gabi, nayayan ko po lahat ay umuko para sa ating panalangin. Let's pray. Mabanda, dakila ka po sa lahat, Panginoon. Sa gabing ito, binabalik po namin ang aming papuri, pasalamat sa dakilang pangalan. Sa aming pag-aawitan, Panginoon, ikaw po nawang siya mangunsambot. Isa sa amin, bigyan niyo po kami ng magandang boses at pamaluhati namin ng dakilang pangalan. Ang lahat ng ito ay aming tataas at minabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating unang awit, atin pong buksan ang ating hymnal sa hymn number 3, The Lord in Zion Reigneth. Para po sa ating opening song, tayo pong lahat ay tumayo at ating awitin sa hymn number 5, We Gather Together.
ever praise. Oh Lord, make us free. Tayo po ay manikluhod. Panginoon namin Diyos, makapangyarihan ka sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa buong isang linggo na kami po ay inyong iningatan at ginabayan. Panginoon, salamat po sa inyong patnubay, Panginoon, at gabay. Ngayong gabi po ay amin pong ibinabalik ang aming paborit pasasalamat sa inyo, Panginoon. Kayo nawa po ang siyang pumagitna sa amin sa gabing ito at nawa po ang inyong banal na Espiritu ang siyang magpupuspos po sa bawat isa sa amin at amin din pong hinihiling, Panginoon, na pagkalooban niyo po kami ng karunungan nang sa gayon po ay may unawaan namin ang mensahe na nais niyo pong ipabatid sa amin ngayong gabi. Amin din po dinadalangin ang isa naming kapatiran na magsasalita, Panginoon, sa gabing ito. Nawa po ay tago niyo po siya sa inyong likod nang sa gayon po lahat ng kanyang sasabihin, Panginoon, ay naaayon lang po sa inyong banal na salita. Pagpalain niyo po nawa kami, Panginoon, at patawarin niyo po nawa kami sa mga pagkukulang at pagkakasala na aming nagawa. Lihiman ito hayag sa pangalan ni Jesus ng aming tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Happy Sabbath! Yan. Purihin po natin ang Panginoon sa gabing ito na tayo po ay nakapagtipon-tipon muli sa kanya pong bahay-sambahan upang atin po siyang patuloy na papurihan. Sa gabi pong ito, tayo po ay pinangunahan ng pag-aawitan ni Sister Lisa Masong. Sinundan naman po ito ng pambungad na panalangin ni Sister Queenie Ranes at ang inyong pong lingkod, Brother Arben Cloyd Mascardo. Pagkatapos po nun, tayo po ay magkakaroon ng dalawang mensahe. Una po ay mensahe ng awit na ihandog sa atin ni Sister Luna. At pagkatapos naman po yun ay mensahe ng Panginoon sa katauhan po ni Brother John Adrian Magbanwa. Siya po ay nagmula sa Pangasinan or siya po ay nag-aaral sa ENLAC. Ngunit ang totoo niya pong tirahan ay sa El Nido daw po. Ayan, tayo po ay dinalaw dito ng isang theologian student. Tama po ba? Ayan, so purihin po natin ang Panginoon na tayo po ay nadalaw dito ni Brother Adrian. At ang pagkatapos po ay closing song and then closing prayer rin po ng ating pong speaker. Ayan, so atin na pong isunod ang mensahe po ng awit ni Sister Luna.
So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid at happy Sabat po. Happy Sabat at purihin natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat sa loob muli ng buong isang linggo tayo ay narito sa loob ng bahay-sambahan upang tayo po ay patuloy na magpuri, mag-awitan, papuri sa ating Panginoong Diyos. Ano po? At sa madaling sabi po mga kapatid, ako po ay masaya at blessed sa mga oras na ito sa kadahilan ng ang aking pag-uwi po ay 50-50. Bakit po? Kasi nga po ay nung ako po ay nagbiyahe from Pangasinan to Manila, nung pumunta po ako doon sa port, doon po sa pier po ng barko, ako po ay naubusan po ng ticket. At sabi ko, ako po ay tutuloy ng Laguna at doon na lamang ako mabakasyon. But siguro hindi pa rin will ng Panginoon na mapunta ako ng Laguna. Binigyan niya ako ng second chance at narito muli ang inyong lingkod sa Palawan upang sa kaunting oras ay makapag-share man lang tayo ng blessings na magmula sa ating Panginoong Diyos. Ano po, bago po tayo magsimula, inanyahan ko pong lahat na tayo po ay panandaliang manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat,
Panginoon Diyos, maraming salamat po sa mga oras na ito. Narito po ang inyong mga anak. Tanda na kami ay mahina at makasalanan. Hinihingi po namin ang patuloy, patnubay at gabay ng banal na Espiritu na kung saan sa pag-aaral namin sa gabing ito, amin itong maintindihan, maipasok sa aming mga puso't isipan, lalong higit Panginoon, magamit po namin ito bilang ikalalago namin bilang isang mananampalatayang Kristiyano. Maraming salamat po sa patuloy pagtugon, pagtinig ng aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mayroon po mga kapatid sa aklat po ng awit, isa po sa mga favorite verse ng mga bata na kung saan ay matatagpuan po sa aklat ng awit 138 verse 7. Pero bago ko po babasahin yun mga kapatid, ang talatang ito ay gusto ko pong i-share sa inyo ang isa sa mga dahilan at isa sa mga naging struggle ng manunulat ng talatang ito. Kung titingnan po natin mga kapatid, ang manunulat po ng aklat ng awit ay sino? Ito po ay si David. Si King David po mga kapatid ay isa po sa may pinakamalaking ambag o sulat sa manuscript ng banal na kasulatan na matatagpuan lamang natin sa aklat ng mga awit. Isa po dito mga kapatid ay ang kanyang karanasan nang siya po ay naghahari. Ano po? Isa po dito mga kapatid ay yung karanasan na paano niya pangungunahan ang kanyang mga militar upang ang bayan ng Israel ay kanyang maipagtanggol. Ano po? Sabi po dito mga kapatid, the David wrote it verse 7 with the themes divine protection and enemies and trouble, like a reflect his personal experience, such as fleeing from King Saul. Alam naman po natin na siya po ay tinutuligsa ni King Saul at in battles of neighboring nations in Palestinian, Moabites, and Ammonites during his unification of Israel according to 2 Samuel verse 5 to 8. Ibig sabihin mga kapatid, ang aklat po ng awit 138 verse 7 ay naisulat ni David nung siya po ay nakakaranas ng isang matinding trouble sa kanyang buhay bilang isang hari at bilang isang mananampalatayang Kristiyano. At sabi po dito mga kapatid, the psalmist as a type of Christ suffering in triumphant deliverance. The psalmist traditionally David speaks of enemies, yet trusting in God's preservation and deliverance. This personal struggles foreshadows Christ's own experience of suffering and victory. Ano po? Kung titingnan po natin dito sa aklat po ng Old Testament, ito po ay sumisimbolo sa buhay ng ating Panginoong Diyos na kung saan na-fulfill ni Jesus Christ yung messianic prophecy. Kung ano yung naranasan ni David noon, naranasan din ng ating Panginoong Diyos nung siya po ay namumuhay at nagkatawang tao habang siya po ay nangangaral sa lupaing ito. Sabi po dito, David's life was marked by persecution from Saul, betrayal in warfare, circumstances we are defended entirely in God's protection. So ibig sabihin daw po, si David ay nakadepende lamang doon kung ano yung will ng Panginoon sa kanyang buhay. In same time, nung si Jesus Christ namumuhay dito sa mundo natin, ganun din po sabi po dito, in New Testament fulfillment, Christ walked through the midst of trouble. In His passion, rejection by religious leaders, crucifixion by Roman authorities, and spiritual opposition from Satan. Yet God's right hand delivered from Him through resurrection and ascensions. Makikita po natin mga kapatid na kung saan yung buhay ni David at yung buhay ng ating Panginoong Diyos ay naging makabuluhan sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po sa talatang 7 po ay ganito,
Though I walk in the midst of trouble, you will revive me. You will stretch out your right hand against the wrath of my enemies, and your right hand will save me. Ngayon mga kapatid, ang tanong po sa atin sa gabing ito, kapag daw bagay tayo'y nasa panahon ng trouble at gusto ng ating Panginoong Diyos na abutin ang ating kanang kamay, kaya din baga nating abutin yung kanyang kamay. Ang sabi po ni Apostol San Pablo sa aklat po ng Corinto at Ephesians, tayo daw po ay namumuhay hindi na dahil sa ating sarili, bagkus tayo ay namumuhay sa righteous ng ating Panginoong Diyos. Bakit sinabi ni Apostol San Pablo na tayo ay nabubuhay sa righteous ng ating Panginoong Diyos? Dahil bilang isang mananampalatayang Kristiyano, tayo mga kapatid, hindi na po tayo nabubuhay ng dahil sa ating sarili. At isa pa, sabi ni Apostol San Pablo, tayo daw dapat ay mamatay araw-araw. At dapat daw, sabi niya, bilang isang mananampalatayang Kristiyano, kung ano yung will ng ating Panginoon, sundin natin. Bakit? Nang dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Diyos, ang ating kasalanan ay napawalang sala. At isa pa, ang paalala niya sa bawat mananampalataya noon at sa mga mananampalataya ngayon, sa bawat isang kasalanan na ginagawa natin sa paglabag natin sa 10 kautusan o anumang gusto ng ating Panginoong Diyos na hindi natin sinusunod, ang ibig sabihin doon, araw-araw nating ipinapako ang ating Panginoong Diyos sa hindi natin pagsunod sa Kanya. Sino yung dapat ipako araw-araw? Tayo. Kasi tayo yung makasalanan. Sabi po dito mga kapatid, when the troubles feels like it's wrapping your hands around your throat, when enemies close in, when hope fades, when every path seems black, do you believe God's hand is still reaching for you? Or do you wonder if you're too deep in the midst of to be saved? Mayroon lang po tayong 3 points mga kapatid. Ang oras po natin ay 7:26. Sabi po dito, the Psalms 138 verse 7 declares this unshakable reality. No matter how deep your trouble runs, God's right hand will preserve, protect you, and deliver you. Mayroong isang Christian preacher mga kapatid, hindi po siya Seventh-day Adventist. Ang kanyang pagkakasabi po ay ganito, tayo bilang isang mananampalataya, humihingi tayo ng blessing sa ating Panginoong Diyos. Pero yung binigay ng God the Father is yung sustainer. Humihingi tayo bilang isang taong mananampalataya ng protection. Pero yung binigay ng God the Father is Savior. Amen? Minsan mga kapatid, ganito po tayo bilang isang mananampalataya. Ano po? Minsan yung hinihingi natin is yung mga bagay na hindi naman natin kailangan. Sabi po dito, first point, when trouble surrounds you from all sides. Sabi po dito, we all felt of the weight of enemies closing in, whether they real people who hurts you, financial or pressure, health crisis, or even our own dark thoughts. It's like being trapped in circle with no way out, and every step feels like it leads deeper into danger. So minsan daw po mga kapatid, nararanasan natin bilang isang mananampalatayang Kristiyano na yung mga pagsubok at yung mga kapahamakan na iniisip natin na parang wala na ba tayong lalabasan. Iniisip natin na yung pagsubok na yun, yung trouble na yun, hindi na natin kayang lutasin. Pero may isang experience po rito. Sabi po rito mga kapatid, sa Old Testament, sabi po rito, sa 1 Samuel 23:15-18, when Saul hunted David like a wild animal, David was surrounded by enemies in the wilderness of Ziph.
Yet Scripture says, the Spirit of the Lord came upon to Saul, and he prophesied. He went home. God stepped to break the circle of danger just as His promise in Psalms 138 verse 7. So makikita po natin mga kapatid na itong si David, nung pinaghahanap siya ni Saul doon sa wilderness ng Ziph, anong ginawa ng ating Panginoon Diyos? Nagpadala po siya ng isang propesiya kay Saul. At nung si Saul, habang hinahanap niya po si David, si Saul po ay umuwi at itinigil niya po yung paghahanap kay David. Dahil yung propesiya, si David ay ang magiging pangalawang hari at yung anak ni Saul, yun yung susunod sa kanya. So, tingnan natin mga kapatid kung paano gumawa yung superiority o yung kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Mayroon pa sa New Testament, sabi po dito, the disciples in the storm, according to Matthew 8:23-27, sabi po dito, the disciples were caught in a violent storm of the Sea of Galilee, waves crashing wind, howling their boat about to sink. They felt completely surrounded by death, but Jesus is sleeping in the boat. Alam na po natin kung ano yung nangyari. At nung ginising po ng mga alagad itong kanilang guro o yung ating Panginoong Diyos, pinatigil po ng Panginoong Diyos ang kalikasan. At sabi po dito, sa verse 26, sabi niya, His hand protected them from the wrath of the sea. When trouble surrounds you, stop running in circles. Turn your praise toward God and remember that His right hand is wider than your circle enemies. Amen? Kung minsan mga kapatid, mas problema tayong solusyonan yung problema natin. Kanina po habang kami po ay nagpapahinga at before pumunta dito, nakinig po ako ng isang sermon. Short sermon ni Brother Isigani Valencia. Yung kanyang sermon po, ano yung dapat mong gawin kapag ikaw ay nasa gitna ng kapahamakan? Kung kilala niyo po si Hezekiah, si Hezekiah po ay isang hari po the time. At mayroong isang lugar na kung saan gustong sakupin yung bayan ng Jerusalem, yung bayan po ng Asaria. At yung bayan po ng Asaria ay nag-threat doon kay Hezekiah na kung saan, sabi niya, yung Panginoong Diyos mo ay walang magagawa para iligtas ka sa kapahamakan. Ngayon mga kapatid, ang ginawa po ni Hezekiah, siya po ay nagpakumbaba. Ang sabi po doon, siya po ay nagsuot ng magaspang na baluti at siya po ay pumasok sa templo ng Panginoon at tinawag niya po yung kanyang mga alagad at pinapunta po kay Prophet Isaiah upang ang buong bayan ng Jerusalem ay ipinalangin. Anong ginawa ng Panginoong Diyos? Ang ginawa po ng Panginoong Diyos na tulong kay Hezekiah. Siya po ay nagpadala ng isang anghel sa bayan ng Asaraya. At habang po natutulog ang buong bayan ng Asaraya, ang ginawa po ng isang anghel, siya po ay inikutan ang buong bayan. At nung magising po ang mga tao, 185,000 ang natagpuang patay sa bayan ng Asaria. Nakita po natin mga kapatid kung paano gumawa ang Panginoon sa mga lingkod niya noon. How about us mga kapatid, bilang isang mananampalatayang Kristiyano, ano yung kayang gawin ng Panginoon sa atin para tayo ay iligtas? Unang punto po mga kapatid, when troubles surround you from all your side, and the right hand of God will protect you. Point number 2, when the trouble makes you feel forgotten. Sabi po dito, sometimes trouble doesn't shout, it whisper. It's the quiet loneliness in feeling invisible. No one notices your pain. No one comes to help and you wonder if God Himself has looked away. Ano po? Minsan mga kapatid, naranasan na ba natin to? Na bilang isang mananampalataya, tayo, minsan yung mga nararanasan natin, hindi man lang nakikita ng isang kapatid sa loob ng iglesia. Kumbaga, tayo yung naging
anino, kumbaga hindi na napapansin sa loob ng iglesia dahil nga sa meron tayong nararanasan. Ibig sabihin mga kapatid, yung ating mga naramdaman ay walang nakakaramdam na ibang tao. Kumbaga kinalimutan na tayo ng maraming tao. Tinalikuran na tayo ng mundo. Kaya nga sabi ng ibang tao, kadalasan sinasabi ng mga kabataan, bago ako babalik sa loob ng bahay-sambahan, hanapin ko muna yung sarili ko. So ibig sabihin lamang mga kapatid, sabi po dito, kapag baga tayo'y nakaramdam na tayo'y kinalimutan na, kapag tayo bagay tinalikuran na ng mundo, ang sabi po dito, mayroon pong isang karanasan mga kapatid na kung saan matatagpuan po natin sa aklat ng Genesis 39 verse 20 to 41. Sino po yung tao na ito? Ito po ay si Joseph. Nung si Joseph po mga kapatid, nung siya po ay bata pa, ano po yung ginawa ng kanyang mga kapatid? Siya po ay ibininta at siya po ay naging alalay, naging alipin. At pagkatapos maging alipin, siya po ay nakulong ng maraming taon. At ano yung ginawa ng Panginoon? Sabi po dito, the Lord was with Joseph, according to Genesis 39 verse 21. In his right hand preserved him. Joseph was eventually lifted of the role of over Egypt, saying his family and a nation. Pagkatapos niyang maging alipin, pagkatapos niyang makulong, ang ginawa ng Panginoon sa kanya, siya po ay pinalaya. Pagkatapos niyang pinalaya, siya po ay nagkaroon ng katungkulan. At ang buong bayan ng Egypt at ang kanyang pamilya ay kanyang nailigtas. Ano ba po? Sa aklat po ng New Testament, sa aklat po ng Acts 16, verse 25 to 34, sabi po dito, Paul and Silas were beaten, chained and locked in the inner prison, left in darkness alone. Yet they praised God. An earthquake shook the prison doors open. Even the forgotten place, God's hand delivered them and led the jailer in his family to faith. Kung si Joseph, kinalimutan ng maraming taon dahil sa pagiging alipin at dahil sa pagkakakulong, itong dalawang lingkod ng Panginoon sa New Testament, mga kapatid, inilagay sila sa mundo na kung saan kinalimutan ng maraming tao. Hindi inaalala ng maraming tao. Pero ano yung ginawa ng Panginoon? Sabi po rito, when you feel forgotten, praise God anyway, like Paul and Silas. Let your voice rise even in the dark, for he hears every word. Remember that Joseph was forgotten by men, but never by God. His right hand is holding you, even when you can feel it. Sabi nga po ng isang preacher, siya po ay kilala natin. Preacher po siya ng MCGI, si Pastor Eli Soriano. Sabi niya, if God did not answer your prayer, that's God protection. But if God answer your prayer, that's God direction. Amen? Last point po mga kapatid. When trouble threatens to break your hope completely. Ito mga kapatid, kadalasan bilang isang mananampalatayang Kristiyano, ito yung nagiging karanasan natin kung bakit marami sa mananampalataya ay lumalabas sa loob ng iglesia. Mayroon pa ako isang kwento na kung saan mayroong dalawang magkapatid. Yung dalawang magkapatid na ito mga kapatid, naglalaro po sila ng pitsaw. Alam niyo po yung pitsaw? Yung kahoy na tinatapon tapos papaluin sa taas. Ngayon mga kapatid, habang sila po ay naglalaro, mayroong pato, umpok-umpok yung mga pato at mayroong mga pato na maliliit. Ngayon, nung tinapon ng kuya yung pitsaw, pagtapon ng kuya ng pitsaw, pinalo ng kapatid, ay napalakas yung palo. Pagpalo niya mga kapatid, tinamaan yung pato. At sa madaling sabi, yung pato ay namatay. Ngayon, para hindi mahalata ng papa nila, yung kanyang ginawa ng batang kapatid, itinapon niya po sa ilog.
Hindi niya po inilibing, tinapon niya sa ilog. Ngayon, ang sabi ng kuya, yari ka kay tatay kapag nalaman niya na yung pato ay namatay. Ngayon, umuwi yung tatay. Ang sabi ng tatay, parang may kulang sa mga alaga ko. Ngayon mga kapatid, walang nag-amin. Yung kuya, hindi niya sinumbong yung kanyang kapatid. At yung kapatid, hindi niya inamin na siya yung nakapatay doon sa pato. Ngayon mga kapatid, ginamit ng nakakatandang kuya yung kasalanan ng kapatid para siya ay maging hari-harian doon sa bahay. Ngayon, mayroong hugasin doon sa kanilang bahay. Napakaraming hugasin. Ngayon, ang dapat na maghugas ay yung kuya. Ang sabi ng kuya doon sa kapatid, hugasan mo yan. Ang sabi ng kapatid, bakit ako? Ako kanina, ngayon ako na naman. Ang sabi ng kuya, ang pato, tandaan mo, ang pato. Ngayon mga kapatid, sabi ng kapatid, okay, sige. Ngayon, dahil malayo yung kanilang iniigiban, pagod na yung kapatid mag-igib. Ang sabi niya doon sa kuya, kuya, ikaw naman umigib, pagod na ako. Ang sabi nakakatandang kuya, tandaan mo, ang pato. Ngayon mga kapatid, ang sabi ng batang kapatid, sabi niya, parang nahihirapan na ako kay kuya. Gusto ko na lang sabihin kay tatay. Kung sasabihin ko kay tatay, papaluin lang ako, pagkatapos nun wala na. Ngayon mga kapatid, ang nangyari po, pag uwi ng tatay galing sa trabaho, sinabi niya yung kanyang kasalanan, sabi niya, tay, alam niyo po ba na yung pato, ako yung nakapatay? Ayun po mga kapatid, ay alam na ng tatay na yung batang kapatid, yun yung nakapatay ng pato. What is the moral lesson dito mga kapatid na ating matutunan? Minsan mga kapatid, yung mga kasalanan na meron tayo, yung mga bagay na nagpapabigat sa mga puso natin, hindi natin kayang aminin sa Panginoon yun. But, deep inside, alam ng Panginoon yung nangyayari sa atin. Nung si Pastor Brian Tolentino nag-sermon sa Lifting Christ, sabi niya, ang pinakamainam na pagtulog sa gabi is totally surrendered. Tama? Ang pinakamainam na pagtulog sa gabi is totally surrendered. Alam ng Panginoon na yung bawat isa sa atin ay nagkasala, yung kailangan lang natin gawin is surrender yung sarili natin sa Kanya. Sabi po dito mga kapatid, there are moments when trouble feels impossible to overcome. A diagnosis that changes everything, a loss that leaves you empty, a failure that feels final. In those moments, hope feels like a distant memory. May mga bagay na napakahirap tanggapin yung katotohanan na kung saan nawawalan tayo ng pag-asa na tulad baga ng isang diagnosis. Tulad ng isang taong isasalang doon sa, I'm not a doctor, hindi rin po ako nursing. Yung taong ooperahan, hindi mo alam kung yung tao na yun ay mabubuhay pa o mamamatay na. Ano po? Sabi po dito, in Old Testament, in Daniel, in the lion's den, Daniel was thrown into the den of hungry lions for refusing to stop praying to God. To everyone watching, it was the end. Hope was gone. Lahat po ng mga pantas, lahat ng mga taong naiinggit kay Daniel, sila po ay pumunta doon upang saksihan kung paano lapain, kung paano kainin itong si Daniel. Ngayon mga kapatid, ang sabi po dito, but God shut the lion's mouth and Daniel was delivered unharmed. Ginawa ng Panginoon yung bagay na yon upang ipabatid sa mga taong yung superiority at yung kakayahan ng Panginoon o yung kakayahan ng kanyang kanang kamay ay maipakita at kung gaano kamakapangyarihan ang Panginoon ni Daniel. In New Testament, sabi po dito, when Peter walking on water, when Peter stepped
out the boat to walk toward Jesus. The wind of waves threatened to drown. For a moment, he lost hope and began to sink. But Jesus reached out his hand and caught him, saying, "Oh, you little faith, why did you doubt?" Ito mga kapatid, kadalasan sa akin po ay naranasan ko ito. Sa pag-aaral po mga kapatid, ang oras po natin ay 7:43. Sa kadalasan po mga kapatid, kung ating titingnan, ang naging rason ni Peter kung bakit siya lumubog sa tubig is yung kanyang pagdududa. Mayroon ding iba nagsasabi mga kapatid na kung bakit daw lumubog si Peter doon sa tubig sa kadahilan dahil siya ay naging mayabang sa kanyang sarili. Bakit? Dahil sa lahat ng 12 disciples, siya lang yung nakalakad sa tubig. But kung titingnan po natin mga kapatid, according po sa pag-aaral, ang isang dahilan po kung bakit nalubog si Peter sa tubig, nung nag-ask siya doon sa Panginoon na, "Lord, palakarin mo ako sa tubig." Ang isang naging dahilan ni Peter ay hindi niya kayang panghawakan yung kanyang kahilingan. Ang experience ko po mga kapatid ay ganito. Sa akin po bilang isang nag-aaral po ng theologians, ako po sa tutustusin lang, ayaw ko po talagang mag-aral ng pagpapastor o ng pagti-theology. Pero ang sabi po ng parents ko sa akin, sabi ni Mama, "Nak, mag-aral ka ng pagpapastor." Dahil nung una pa lamang si Mama na yung nagsusupport sa akin, wala akong magawa. Kahit labag sa kalooban ko, nag-aral ako ng pagpapastor. Ano po yung karanasan ko mga kapatid? Sa madaling sabi, nanalangin ako sa Panginoon, "Lord, kung ito talaga yung kalooban mo, pag-graduatein mo ako ng pagpapastor." I'm a third year theology student na po mga kapatid. But until now, may gumugulo pa rin sa isip ko na, kapag ba nakapagtapos ako ng pagpapastor, kaya ko bang panghawakan yung prayer ko bilang isang lingkod ng ating Panginoon? But karamihan mga kapatid, nag-graduate ng pastor, pero ngayon, nasa ibang bansa, yung iba karpintero, yung iba nagdadrive ng jeep. Kaya yung prayer ko sa Panginoon, "Lord, pag-graduatein mo ako ng fourth year bilang isang theologians." But deep inside, pag-graduate ko ng pagpapastor, kaya ko bang panghawakan yung pagiging lingkod ng Panginoon? Ganun po yung naging karanasan ni Peter. Na, "Lord, palakarin mo ako sa tubig." Ngayon, kaya niya bang panatilihin na habang buhay siyang nakalakad doon sa tubig? Kaya niya bang panatilihin yung kanyang pananampalataya nung nag-ask siya sa Panginoon na, "Lord," sa atin po bilang isang mananampalatayang Kristiyano, kaya ba nating mag-stay sa pananampalataya na meron tayo? At tandaan po natin na minsan yung prayer natin, minsan mga kapatid, yun din po yung nagdadala sa atin palayo sa ating Panginoon. Bakit? Minsan yung prayer natin, hindi natin tinitingnan o pinag-aaralan ko yung prayer ba natin ay kaya nating panghawakan. Oo, sinagot ng Panginoon yung prayer natin. Pero kapag sinagot ba ng Panginoon yung prayer natin, is kaya nating panghawakan yung mga panalangin na yun. Katulad po dito mga kapatid, ng mga tauhan sa kwento. Si Joseph, yung ating Panginoong Diyos, si Daniel, si Hezekiah, si Paul and Silas. Lahat po sila ay mga lingkod ng ating Panginoong Diyos na nakaranas ng pagsubok na kung saan hindi na nila kayang makawala sa pagsubok na yun. Pero dahil sa superiority at sa tulong ng ating Panginoong Diyos, ang lahat ng pagsubok na yun ay kanilang nalampasan. Sabi ni Pastor Brian Tolentino sa kanyang sermon, kapag may pagsubok ka, sabihin mo, "Praise the Lord," dahil malapit ka sa piling ng ating Panginoong Diyos. I hope and I pray mga kapatid na meron tayong napulot na aral sa gabing ito. Pagpalain po tayo. Happy Sabbath po. Bilang tugon po sa napakagandang mensahe natin napakinggan ngayong gabi, tayo pong lahat ay tumuloy at ating awitin na ating closing song sa hymn 343, All the Way.
Maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe na inyong pinabatid sa bawat isa sa amin. Ang amin pong panalangin ay patuloy pong itatak sa iyong mga puso't isipan. Magamit po namin ito bilang pananggalang habang po kami naglalakbay bilang isang Kristiyanong makasalanan at nagaantay sa inyong ikalawang pagparito. Kasamantala po naming pag-uwi ngayon, mga Panginoon, ay patuloy po kaming ingatan at patuloy po kaming gabayan ng piling anghel. Makarating kami ng ligtas sa aming paruroonan at sa aming pagsamantalang pagtulog, ingatan po kami at gisingin po kami sa araw ng Sabat na taglay po namin ng panibagong buhay at lakas at sama-sama po kaming magpuri at magawitan papuri sa inyong banal na pangalan. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy pagdinig at pagtugon namin mga panalangin, hindi dahil sa kami karapat-dapat, bagkus kayo ang Panginoon Diyos na tapat at tumutupad sa lahat ng kanyang pangako sa pangalan ni Jesus. Amen.